Sa digmaan, pwede mong gawing abo o ihawin ng buhay ang kalabang sundalo gamit ito. Kung magtapon ka ng kahit isang tear gas grenade sa kanya, war crime yon. Alam kong parang tanga pakinggan, pero ipapaliwanag ko kung bakit matalino ito. Kita mo, ang unang nakalalasong gas noong unang digmaang pandaigdig ay hindi chlorine. Ito ay mga granadang tear gas ng mga Pranses noong Agosto 1914 at halos hindi yon umepekto. Mapapapasulang ang mata mo ng kalahating oras. Pagkatapos, mawawala rin. Pero nagbukas ito ng pinto dahil nakita ng mga Aleman ang mga granada at parang sinabi nila, So ginagamit na natin ang gas ngayon. grabe, nagwala talaga sila sa paggamit nito. Noong Abril, 1915 sa Ypres, nagbuhos ang mga Aleman ng 170 tonelada ng chlorine sa buong frontline. Kaya nalunod ng nakatayo ang mga sundalo dahil napuno ng likido ang kanilang baga. Sumunod ang fast phosgene na parang ayos ka lang pero mamamatay ka pagkalipas ng 2 araw. Pagkatapos, ang mustard gas naman ay sinusunog ang balat hanggang magkapaltos. Sa 3 taon, halos 1,000,000 biktima ang dulot ng gas. Nagsimula lahat ito sa granadang halos kasing epekto lang ng isang lata ng pepper spray. Ito ang dahilan kaya nabuo ang Chemical Weapons Convention, kasunduang nilagdaan ng 193 bansa. Ipinagbabawal ng Artikulo 1 ang tear gas bilang sandata sa digmaan. Hindi dahil sa kalupitan nito, kundi sa kung ano ang pwede nitong udyukan.